Nitong nakaraan ay sinimulan natin ang usapin tungkol sa pagiging mabunga upang magkaroon ng kasaganaan sa buhay. Sinimulan natin yan nung nakaraang linggo. We already discussed work as a pathway to prosperous living. And today we will continue to discuss another step. Yes, another step towards fruitfulness and abundance. This morning, we turn our attention to the shared reflection that we give a title, Pathways to Prosperous Living, Part 2 naman ngayon. Invest. Mamuhunan. God made us not just to be consumers. Hindi lang tayo consumers ng planeta. We are not here just to consume and spend. Overconsumption, consumerism is a trap for the human soul. Chasing after material things confuses our happiness. It's a trap. It traps us in a loop of never feeling satisfied, which makes us ignore what really matters in life. Consumerism relies on the next purchase, hoping that what you buy next time or what you will buy next will finally fill and complete the empty gap inside our hearts. Matthew 6:19, don't store up treasures on earth. Moths and rust can destroy them, and thieves can break in and steal them. Hindi naman kasi talaga mapupunuan ng material na bagay ang mga mas malalalim pa na kakulangan ng ating puso. And what happens when we follow this pattern is that it leads us to a non-stop desire to acquire, to purchase, and to buy and buy and buy. Ganun na nangyayari. Kaya sabi sa Proverbs 30 verse 15, greedy people know only two things. Ano lang daw yung dalawang bagay na alam ng greedy people? Give me and give me. Give me and give me more pa nga. Naiipit tuloy tayo doon sa trap na yon. Bili tayo ng bili kasi akala natin yun ang pupuno sa ating mga kawalan. Akala natin yun ang pupuno sa ating mga kakulangan. Kasi rin naman, ang totoo, mas madaling mag-shopping kaysa magkaroon ng quiet time at saka reflection. Mas madaling mag-shopping kaysa bumuo ng real connection. And research shows this. Sabi sa isang research dito sa Pilipinas mismo, purchasing something new provides a temporary rush of dopamine. And dopamine is the happy hormone. For a moment, we feel satisfied, we feel successful and safe. And then, addictive shopping, as they find it, addictive shopping is correlated to dopamine addiction. Gusto kasi nga natin yung mabilisan, maikling feeling ng happiness. And shopping, sabi na rin sa research, it triggers that dopamine inside us. Pero pag doon tayo umaasa ng umaasa, it turns us into dopamine addicts. Kasi nga, mas madali mag-shopping na lang kaysa mag-quiet time, kaysa mag-reflect. Consumerism can take away our focus and our attention from what really matters in life. And mga kapatid, never lose sight of what really matters in life. Ang bilin ng Panginoong Jesus, Mark 8:36. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Ano nga ba? Makuha mo ang lahat ng bagay sa planetang ito, pero hindi naman talaga napupunuan yung kakulangan na hinahanap mo sa kaloob-looban. Now, consumption is different from consumerism. Consumption is necessary for survival and comfort. So we consume. Natural yun sa tao. Kailangan mong mamili, kailangan mong mag-grocery, kailangan mong mag-purchase ng damit, sapatos, sasakyan, mga lupa. It's necessary. That's basic consumption. You need it for comfort and survival. But on the other hand, yung pinag-uusapan nating consumerism, this is our attitude. This is our values, our mentality in what and how we buy. Yun ang pagkakaiba noon.
Consumerism is not just about buying things. It shows our choices and what we really prioritize in life. Our attitudes, our values, and mentality in consumerism, it can be learned. Yung pananaw natin, yung pinapahalagahan natin sa kung ano at paano tayo bumibili, yun pwede nating disiplinahin ang sarili natin doon. At yan ay may ugat sa ating kasaysayan. Halimbawa, natanong nyo na ba sa sarili nyo, bakit pa ang hilig-hilig natin sa imported? Alam nyo ba, noong 1946, during the Commonwealth government, there was the Bell Trade Act of 1946. Nung nagsasama pa ng kapangyarihan sa pamahalaan ang bansang US at Pilipinas, there's the Bell Trade Act of 1946. Ano yun? This is the law creating an 8-year period of free trade between US and the Philippines. Ibig sabihin, US goods can enter and has entered the country duty-free, while Philippine products are exported to the US in quotas. So ang lahat ng produkto ng US mula noong 1946, 8 years yan. At mahigit pa nga kung tutuusin sa actual implementation. Dire-diretso ang pasok ng US goods dito sa Pilipinas. Kaya nga hanggang ngayon ang tawag natin duty-free. Ibig sabihin walang tax pag bumili ka ng goods nila, walang VAT. Mas mura. Pero pag tayo ang mag-e-export sa kanila, limited lang. The unrestricted entry of US imports limited the growth of Philippines manufacturing by making American goods more available and more competitive than local products. Natural, ganun ang mangyayari kaysa gawang Pilipinas, mas mura, mas accessible, at mas marami pagka tumingin ka sa mga stores noon, ang US products. Kaya yung mga lumakay sa 1950s, 60s, and even 70s, ang impression nila lagi, hoy, gawa sa US. Sa pananaw nila, pag US product, mas maganda, mas magaling, mas matibay. Kasi noong panahon na yon, mula nitong panahon na ito, dalawang produkto lang ang makikita mo sa Pilipinas. Philippine goods at saka US goods. Mas marami yung goods nila, mas mura pa. Kaya nakondisyon ang mga Pilipino na mag-consume ng foreign, particularly US products. And as I have said, hanggang ngayon, dala-dala natin yun. Mas prefer ng maraming Pilipino pag imported. Kaya nga yan, yung pag-consume, the consumerist mentality, values, and attitude, it can be learned. And it can be unlearned, it can be renewed. As followers of God, this shows our habits and our mentality. Do we live in gratitude and simplicity? Bilang mga Pilipino, suriin natin kung nakakaunlad ba talaga ito. Yung bili lang tayo ng bili o pinag-iisipan natin kung ano yung kinukonsumo natin. Do we support and buy from local industries? Or do we make local businesses weak? How we consume reveals who we are and what we stand for. How we consume reflects our faith and even our citizenship. Consumerism is rooted in attitude. Hindi na lang yan yung kaka-add to cart mo, kakapunta mo ng sale sa mga mall. It's a reflection of our attitude. How we consume reflects our values and our outlook as followers of God and as Filipinos. Dito ngayon, pumapasok yung kaisipan na itinuturo sa atin ng makadiyos na pananaw. God made us to be producers. Hindi lang tayo consumers, but God made us to be producers. In other words, bawat tao should at least produce twice of what he or she consumes. Dapat dinadamihan natin yung production. Kung gaano tayo kalakas magkonsumo, doblehin din natin yung production natin. At yun naman talaga ang original na utos ng ating Panginoon. The very first commandment we find in Genesis 1:28. Then God blessed the first people, then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth
earth and govern it. Govern. Reign over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground. Hindi lang basta mag-consume, sabi ng Panginoon, govern. God wants us to manage, to sustain, and even increase resources. Now, what is investing? What is investment? O mga kapatid, preaching pa rin ito ha. Baka malito kayo na nasa seminar kayo ng pagpapayaman. Which by the way, na-realize ko, may mga nakikita ako nagbabayad ng registration fee sa mga seminar na ito. Secretary team, pakisangil nga lahat ng registration fee ang lahat ng attendees ngayon. Kasi ito ay talagang usapin. So, message pa rin ito for the day. Ha? Investing or investment is the act of placing assets into productive and income-generating use. This is a basic definition, by the way. This is a basic definition in value investment. Kasi gusto nating ihiwalay yung mga eksena na investment daw, yung mga ganitong dialogue. Ma'am, bili ka ng ginto, investment. Di ba na lang kung bibilin mo yung ginto kasi bebenta mo rin right away, or kung isusuot mo lang kasi siya bilang fashion statement, hindi yata siya income generating. Iba rin yung eksena na halimbawa, sir, bili ka ng kotse, investment. Kung ang binibili, ang ina-acquire ay agad-agad mong gagamitin for income generation, yun ang investment. Bilin mo itong lupa, investment. Itong house and lot, well, of course, it's a literal investment in a long-term run. Pero kasi, kailangan natin pag-isipan, kung bibilin mo lang yan, kasi gusto mo lang magkaroon ng pundar agad, maya-maya ipiniprenda mo na rin yan. Kasi ang daming hidden cost ng real property. Pag di mo siya ginamit for income generation, magbabayad ka ng kuryente, magbabayad ka ng tubig, magbabayad ka ng repair, annually may amilyar. Lahat yun babayaran mo, hindi mo ginagamit sa pagkakakitaan yung lupa, yung bahay. So paano siya na ngayon naging income generating? Actually, nagdagdag ka lang ng bayarin. Kaya hindi lahat ng purchase ng real property, investment. Kaya nga ang focus natin, value investment. Yun yung tinutukay natin sa pamumuhunan. Now, dito muna tayo sa definition na ito ha, kasi malawak pa yung usapin na yan. Kasi dito pa lang, pwede na nating pag-isipan, pwede na nating saliksikin yung salitang asset. Ano ba talaga yung asset na pwedeng gamitin sa productive use, income-generating use? Pag sinabi nating asset sa ganitong pananaw, it can be anything that could be used to generate income. Of course, money could be used to generate income. Pwede mo siyang paikutin. There's also real property na tinutukoy na nga natin kanina at dinidifferentiate. But when you look at asset, you can also look at skills, knowledge, and physical capacity as asset. Asset yun. Marami kasing nag-iisip, ay kuya, hindi naman counted sa akin yung usapin ng investment, wala naman akong asset. Pero ang totoo, your skill, your knowledge, your physical capacity, pwedeng pagkakitaan yan. Pwede mo yung gamitin for productive and income-generating use. And so from here, ihiwalay pa natin further. What is not investing? Therefore, what is not investment? These are purchases that are and will not be used for productivity. Kadalasan, status acquisition lang talaga. Ba't ka bumili niyan? Kasi may pera na ako. Kaya meron akong ganyan. Pero saan mo ba talaga siya gagamitin? Ang mahal-mahal niyan, binili mo para saan? Wala. Status acquisition. Kailangan nating lawakan, kailangan natin liwanagan ang ating pananaw tungkol sa mga asset na nasa atin. Kaya maganda, at mas malinaw nga yan sa Tagalog, yung investing at investment. Kasi sa Tagalog, puhunan. Sa Tagalog, mamuhunan. Mas malinaw. Ecclesiastes 11:1, send your grain across the seas, and in time, profits will flow back to you. Sabi niyo, mag-invest. Ecclesiastes 11:6 likewise say,
Plant your seed in the morning and keep busy all afternoon. For you don't know if profit will come from one activity or another, or maybe both. Pwede kang kumita sa investment A, pwede ka rin kumita sa investment B or C. Pero malay mo, sabay-sabay kumita. Paano naman natin to gagawin? Paano natin to sisimulan? It starts with building your asset. Build your assets. Romans 12:6. We all have different gifts. Each gift came because of the grace of God gave us. Lahat tayo may biyaya na tinanggap. Walang tao na makakapagsabi na wala akong skill, wala akong knowledge, wala akong physical capability. Hindi naman ako ganong katalinuhan. So paano ko i-build up yung asset ko? Gamitin mo yung katawan mo. Meron nga tayong kilala na ginamit yung, di siya katalinuhan. Noon, ginamit yung katawan niya, naging boksingero. Naging senator pa nga. So, physical capacity, di ba? Investment niya yun. Binild up niya yung asset niya. And he's a good example, by the way. As we pointed out earlier, hindi lang pera. Hindi lang ari-arian ang asset. Pwedeng asset ang sariling galing, katangian, ang sariling kakayanan, and these assets can be further developed. Oh, attention young people, kayong mga estudyante, mga students, kung mag-aaral na rin lang kayo, mag-aral na ng mabuti. Unawain na ng gusto yung pinag-aaralan. Huwag na yung mag-aaral, papasok sa school para lang makasubmit, makakomply, para lang matapos, at para makadiploma. Sayang naman. Mag-aaral na rin lang kayo, unawain nyo na talaga ng gusto yung pinag-aaralan. Ang dami-daming mga nai-interview during hiring process, no, kumpleto ang credentials sa school, nakapag-comply, may diploma and everything. Pero kulang na kulang sa basic skill. Sayang yung 4 years ng training. While you are students, while you are there, sulitin ang panahon para i-build up ang inyong asset. At kung kayo naman empleyado, maging mahusay sa ginagawang trabaho. Hindi yung 3 years ka na nandiyan sa opisina, hindi mo pa rin alam ang tamang form na gagamitin. Hindi mo pa rin alam kung ano ang tamang procedure, sinong kakausapin, ilang taong ka na sa opisina. Parang di ka umuunlad. Sayang yung exposure, nandyan ka na rin lang. Proverbs 10:26. Lazy people irritate their employers, like vinegar to the teeth or smoke in the eyes. Sabi nga nila ngayon, pag tinitignan kita, ang sakit mo sa bangs. Ganon ang mga empleyado na nakakapagod tignan sa kanilang ginagawa pagka hindi ginagalingan. Lugi ang kumpanya at lugi ka rin bilang empleyado kasi hindi na bibuild up yung asset. In the same way, employers, kung kayo naman ang may-ari ng kumpanya, employers must also build their employees as an asset to the company. Diba ang mga sasakyan, asset din, right? Hindi naman natin sinasabi na ang arte naman ng sasakyan na yan, kailangan pa ng gas. OA naman yung delivery van na sasakyan na yan, kailangan pa ng maintenance. Sayang naman, magpapalit ka pa ng gulong. Ang sasakyan, asset, right? Pero hindi natin siya sinisita ng ganun kasi kailangan natin siyang i-build up at i-maintain. Ganun din ang mga tauhan ng kumpanya. Owners of your own company, you should build your assets para pare-parehong umunlad. God gave everyone human capabilities. What's great about human capabilities, it continually grows. Habang pinapalago mo siya, lalo siyang gumagaling. Maraming mga trabaho, kung tutuusin, maraming mga negosyo ang hindi nag-i-exist 20 years ago, 30 years ago. Nung unang panahon, wala namang mga psychologist. Ang challenge natin sa bawat isa, build your assets. Ecclesiastes 9:10, every time you find work to do it the best you can. Spend within your earnings. Yan pa yung isang how na dapat nating malaman, dapat disiplinahin ang sarili about investments. Avoid spending your capital. And as much as you can, reinvest your earnings to grow your capital further.
Ang isang tukso, ang isang trap kasi ng maraming mga first-time investors, pagka kumita, yung first nakita, nagulat, ang ganda pala, na-excite kung ano-ano kagad ang binibili. Yun ngayon ang dapat yung pag-isipan. Ayon sa message na ito, will you grow your asset? Kasi capital yon, asset yon, right? Kung kayo ay may isa sa pamilya na OFW, ang isang pinakamainam na gawin para sa kanila, huwag ubusin yung mga remittance. Lalo na sa panahon ngayon, ito mismong mga araw na ito, maraming remittance na papasok. Huwag ubusin ang lahat ng remittance. Sa halip, ipundar, ipamuhunan. Para pag uwi naman ng OFW na 10 years straight, 20 years straight na hindi na nakikita yung sariling pamilya, mayroon naman silang aabutan. Magte-text, mag-PPM dun sa kamag-anak sa pamilya na nasa ibang bansa. Mahal mo pa ba ako? Yung pala may gusto lang ipabili. Kasi syempre guilty na siya. Ang tagal-tagal niyang wala. Pagod na pagod siya. Gusto niyang bumawi sa pamilya niya. Ang dali-daling pagiltihin ng mga OFW. Mahal mo pa ba ako? By the way, lumabas yung bagong iPhone. So, tama na yung mga ganyan. Renew your mind. Panahon na para pag-isipan natin kung paano tayo mas uunlad. We also have to invest in people and in relationships. Akala kasi ng marami, pagka usaping business, para lang siyang yun napapanood sa episode sa TV. Na doon sa eksena, biglang nagkita lang yung dalawang businessman, biglang mag-shake hands, o deal closed. Hindi lahat na napapanood sa TV, totoo. Hindi lahat na nakikita sa cellphone, totoo. Ang dami-dami mo ng pag-uusap, ang dami-dami mo ng meeting, paruot parito, explanation, pakiramdaman, bago mag-shake hands yan at makakuha ka ng purchase order. Dapat alam natin tong lahat, ha? Hindi lang yung mga nagbi-business. Kasi gusto ko lahat kayo mag-business. Strong businesses are built on strong relationships. Ecclesiastes 4:9-10, 2 people are better off than one, for they can help each other succeed. If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kailangan natin ang kasama sa buhay, kasama sa mga negosyo, kasama sa pagpapaunlad. At hindi yan basta-basta. Nabubuo yan sa mabuting pagsasamahan, pagkakaunawaan. Kaya dapat, mga kapatid, ingatan ang mga tiwala ng tao. Sabi nga nung araw, di ba? Palabra de honor, word of honor. Proverbs 22:1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Build relationships to maximize also the gains and the pleasure of doing business. Ang business kasi hindi lang naman yan yung kumita ka, yung kumabig ka ng pera. Dapat na-enjoy mo yung proseso ng pagbi-business. Ikaw mismo lumalago, sumasaya, at tumitibay yung iyong diwa at pananaw sa buhay dun sa proseso ng pagnenegosyo. Hindi lang yung mismong earnings, yung income ang blessing doon. It's the whole process of it. Kaya dapat pinapatibay natin ang relasyon sa isa't isa. Luke 12:19-20, the rich man said to himself, "You have stored up enough good things to last for years to come. Live it up, eat, drink, and enjoy yourself." O kumita ka na, nakuha mo na ang lahat ng mga incoming invoices mo, nakolekta mo na lahat. And then verse 20, but God said to him, "You fool, tonight you will die. Then who will get what you have stored up?" Hindi lang yung kumita ka. Hindi lang yung lumaki, yung mga ari-arian at mga kaperahan mo. Dapat nasusulit mo yung buhay. So ang talagang goal mo, anong goal mo sa pagpapayaman? Magkaroon ng buhay na ganap. It's not just about the money. It's to have a rich, fulfilling, and satisfying life aligned in Jesusness. Wise business development knows that you don't always take, but you also have to give. You also have to share. Good investment and good business strategy involves adding value on people. Grow people kasi dyan din tayo kukuha ng mga labor force natin,
And remember, once upon a time in your life, meron ding nag-invest sa'yo. Sabi nga ng Panginoong Hesus in Luke 6:31, do to others as you would have them do to you. Also, good business strategy adds value on the community. Companies that invest in their communities gain higher performance and corporate value. These companies earn greater customer trust and loyalty, ayon sa isang pag-aaral. It shows that socially responsible organizations build stronger relationship with the communities they serve. Add value on the environment. Again, we are not just consumers. Maximize use and minimize waste. Take care of what's taking care of you. Do not ruin the source of your success. Jeremiah 29 verse 7, ang bilin ni Jeremiah doon sa mga exiles ng ancient Israel nang sila ay pinalipat sa Babylon. Sabi ni Jeremiah, also, do good for the city I sent you to. Pray to the Lord for the city you are living in, because if there is peace in that city, we'll have peace also. Alagaan nyo rin yung city na yon. Kasi pag umunlad yung city na yon, gumunda ang kanilang kalagayan, ang kanilang kalikasan, abay di damay kayo. Now, lest we forget, good investment, good business strategy, and the godly way to do all these things, we have to put value on God's ministry. We have to put value on God's ministers. Hebrews 6:10. God is always fair. He will remember how you helped His people in the past and how you are still helping them. You belong to God, and He won't forget the love you have shown His people. This is a promise, and it is also an equation na magandang pag-isipan at pag-usapan in line with this mentality on investment. We should evolve our perspective in giving to the ministry. Kailangan nating isaayos, baguhin, itaas yung pagtanaw natin, ano nga ba ang giving sa ministry? Giving to the Lord, actually, is not just charity. It is an investment. Ang akala kasi natin, pag nagbibigay tayo, pag nagdo-donate tayo, at charity work, abuloy, ika nga, nung araw. Pero ang totoo, investment yan. At bakit natin to sinabi? Isipin niyong mabuti. Bahagi ng buhay nating lahat ang espiritualidad, relihiyoso ka man o hindi. Bahagi ang church, bahagi ang ministry, at ministers sa lahat ng stage ng buhay. Binyag, birthday, kasal, funeral, Pasko, pista, bagong taon. Lahat yan bahagi ng buhay ng lahat. Bagong bahay, bagong business, bagong kotse, etc., etc. Kasama ang church. Kung di mo susuportahan ang iyong spiritual na pamayanan, sino ang tatawagin mo para makiisa sa'yo sa mga panahon na yan? Nauso kasi nung unang panahon, yung mga professional clergy. Full-time workers, sabi nga nila, na parang papatawag mo lang, babayaran mo, gagawin na yung mga rituales. Na ang totoo, bago yun, hindi naman ganun ang format. Ang nagmi-minister sa isa't isa, yung mga kabahagi din ng pamayanan. Yun ang nakakalimutan sa pananaw ng investment. Ang akala, magbabayad ka lang ng love gift. At confused, akala nila ang love gift bayad. Kaya pag pumunta ka, akala nila meron kang bayarang assistant. Hindi nila alam, mga kapwa minister yan, kapwa pamayanan yan. Nagkaroon ng ganong pananaw na dapat baguhin, dapat paunlarin. As I have said, sinong tatawagin mo sa mga ganyang stage ng buhay? Giving and supporting the ministry is not charity. It is investment. Investment in a sense, pakikiisa, pagiging bahagi mo yan ng pamayanan. Luke 6:38. The Lord Jesus said, give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over. It will be poured into your lap. For with the measure you use,
it will be measured to you. Ang gandang principle sa investment. Kung ano yung ibinibigay mo to invest, ipuhunan, ibabalik sa'yo, siksik, liglig at umaapaw. It is wise to make multiple, it is wise to make many investment. Mga kasama, dami-damihan natin yung pamumuhunan natin. Huwag lang tayong maging consumers. It's time. This is the time. This is the stage in our lives. Maging producers tayo pare-pareho. Ecclesiastes 11:2, invest in 7 ventures. Yes, in 8 pa nga. You do not know what disaster may come upon the land. Hindi mo naman alam kung kailan ka mangangailangan. So, dami-damihan ang pagpuproduce. At ngayong panahon na ito, pagtatapos ng taon, November, papasok ang Pasko, papasok ang pera, lalabas ang mga bonus, ang mga incentives, etc., etc. Mga kaibigan, mga minamahal na kapatid, maging matalino sa mga hawak niyong salapi. Patagalin yung hawak na pera. Hindi yung December 3 pa lang, wala na agad. Hindi man lang umabot sa Christmas party natin. Ang challenge sa ating lahat, paano natin siya palalaguin? Lahat binigyan ng biyaya ng Diyos. Lahat bibigyan ng biyaya ng Diyos. It's up to us paano siya palaguin. Patagalin yung mga hawak na pera. Meron nga mga July pa lang, nakaprenda na yung mga ATM nila. Naiprenda na. Kalahati pa lang ng taon. Wala na agad papasok. Let's be smarter than that. Palaguin ng salapi sa pamamagitan ng pamumuhunan. Mag-aaral pa ng gusto. You know what's good? What's blessed about our community? Ay dami dito may karanasan sa business. Humingi kayo ng payo sa mga ate, mga kuya na nandito. Mas matalino sila, mas experience sila. At higit sa lahat, maka-Diyos. Hindi kayo tuturuan gumawa ng ghost projects. Hindi lang kasi yung matalino, kasi baka tuso. Kailangan matalino, may karanasan, at maka-Diyos. At alisin ang sobrang takot. Alisin ang sobrang takot at sobrang pag-asa sa buwan ng sahod. Masarap kasi yung umaasa ka na lang sa sahod, 15-30 or 10 and 20. Parang ano siya, very stable. Well, it is good. Tuloy nyo yan. Pero bukod dyan, invest. Start investing. Alisin yung maraming mga takot at talala. Ecclesiastes 11:4, farmers who wait for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they never harvest. Kung ikaw ay magsasaka sa example niya, tingin ka ng tingin sa ano bang weather, parang maulap, ang dami-dami mong mga hesitations at takot, hindi ka aabot sa point na mag-harvest ka. And one of our major points sa usapin na ito, step away from consumerism. Step away from overconsumption. Don't get trapped with the addiction of needing to buy. You don't need to buy another one. Yung kailangan lang. Yun ang bilhin. Luke 12:15, then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Sabi nga ng mga matatanda, hindi mo naman dadalhin yan. Right? You know what I mean. Wala ka namang madadala dyan. So, refocus, realign. Proverbs 21:20, the wise have wealth and luxury, but fools spend whatever they get. Yung gasta ng gasta kung ano yung mahawakan, yung gastos ng gastos, bili ng bili, add to cart ng add to cart, walang pakundangan, basta may hawak. Anong tawag sa kanila? Tanga. Fools. At yun naman talaga ang Tagalog translation niya. Tanga ka pagka ganun. Kasalanan ang maging tamad tapos puro ka bili. Paano siya naging kasalanan? Kasi kanino mo kukunin ang pambayad niya? Proverbs 21:25, if you want too much and are too lazy to work, it could be fatal. Also consider isang pagbabagong isip tungkol sa pamumuhunan at puhunan. Work cooperatively. Work cooperatively. Meaning, don't just build a small standalone business. Ang challenge natin mga kapatid sa isa't isa,
build an economy. Dito sa pamayanang ito, how can we build an economy? Paano natin pagdudugtong-dugtungin yung mga kakayanan, yung mga negosyo natin para dito umikot ang pera? Para dito umikot ang yaman? Palaguin natin ang lahat. At yun ang ginagawa ng mga malalaking kumpanya. May-ari siya ng mall. Sino ang magde-deliver ng mga goods dun sa mall? May tracking industry rin sila. Yung tracking industry, saan kukunin yung goods? Meron silang mga storehouses na pag-aari. Lahat kanila. Kailangan natin gamitin yung technique na yon. How do we connect? How do we cooperatively work together to build an economy? Isang makadiyos na ekonomiya. And I'm very excited pag iniisip ko to. Ano magiging itsura natin pare-pareho pag sinimulan natin ito? O ikaw, may catering business ka, doon ka bumili ng karne doon sa isang kapatid natin. O ikaw naman, na bumibili ng karne, ikaw ang nagpo-provide ng karne, doon ka sa farm nila bumili. O ikaw may farm, we can build an economy. Kailangan lang renew the mind. Nais ng Diyos para sa bawat isa na magkaroon ng saganang buhay. Pero kaakibat ng kasaganaan na yan, ang pagiging mabunga. We need to be producers. Yes, God wants us to have abundance and a good life. But it also entails our active participation and productivity. Psalm 85:12. Maging declaration natin ito sa isa't isa, sa ating sarili, sa ating pamayanan. Psalm 85:12. The Lord will give us many good things. Our land, our businesses, our investments, our efforts, everything will yield a bountiful harvest. Basta magsumikap, invest, mamuhunan. In Jesus' name.